Tama na hindi dato gibang ang magsabot mo. Tama na ini ang paggamit sa amuan. Maayon lang nag-altumos bukid. Suportahan ang mga natibo. Di niyo dyan ang mga bata. Di niyo pabakwito nga wa may giras bukid. Oh. Kano ka na doon mga bata dito? Huwag giras bukid. O bilig mo sa ang NGOs, walay kasamok sa bukid. Ingnan mo, sa tinudan ako, nag-abot na ko 73 years din sa bukid. Pero wa kakadara. Hirom lang na kani adto pa, wa na gidarang mga bata. Unya karon na lang pud pangayaw nga gikas ubos. Ang pangayaw diri sa amo gikan sa bukid. Di na mo hudton ang dili hudton ang mga bata. Pati ang pamilya, tanawa karon. Na dito mga tao. Ay ko ninyo ang nag-adto saran kailan ako na tanan. Pero alam ko walang ko nagsaba. Kayon man ka, tanawa. Nanay mga advertise sa radyo nga sayaw-sayaw ang mga natibod to kan mangayo og suportas lain nasod. Hibaw anamo na sa ato pa ang amo mo na ura ibaligya ang tribo namo. Gani sa ato ninyo diri kapalo, dili makaabot ang mga tribo. Unya karon hinon maabot na sa Davao. Dili na pwede. Kamu nanguha ba mga bata sa lain-lain grupo? Wala. Makaadto misagong kung may invitation siya. Kuha dito, governor. Pero dili mo imbita, dili mo adto. Mura nang makiririmos ang taga-bukid, dili, manikamot magaling ni magtrabaho aron makataon ang mga kabataan sa bukid. Karon lang nga panahon nga pagsuod dito na isamok. Kaya pagkagabi maayo ang NGOs may istorya sa mga bata. Pagkagabi o di mamakwit, nai armado mo saka. Unsa man na. May magnangit aming away. Wala man ni. Interpret sana, may nang ikaw mo interpret sila. Wala man minangitan away ang mga nitibo. Sutian mo, walay mo sa ka nga sundalo o wala ang sapikas. Tingnan mo, sa tinuod lang. Unya, maudi ay nga di patay ang akong bana, kaya aron di may makatubad. Kana si Libayaw di patay mismo sa NPA. Antod karon way justice yan Libayaw, narata na lang. Unya, napay announcement sa radyo nga ang NPA dunay human rights pero ang military pwede bang Franco pakita din natin kung ano yung totoong mukha ni Franz Castro. Ang ating mugshot dyan. Ayun na mugshot siya. Ayan. Kasi nagkukunwari siya na legislator siya. Hindi, yan si Franz Castro. No, yan siya yan. Siya yung nandudukot yan ng mga anak natin. Kasama yung mga IPs. No? So, nagpapanggap siya ngayon na natatakot siya doon sa sinabi ni former president. Pero sa totoo lang, siya ang top recruiter. At napakaraming anak natin ang nasira at nawasak ang mga buhay. At yung terorismo ay lumaganap dahil sa mga katulad ni Franz Castro. Correct. So ano yung dinadrama-drama mo, Franz? Tumigil ka nga. Ang nagsasalita po doon ay si Bay Pilar. Siya po ang kinikilalang alkalde ng mga katutubo sa lugar ng Talaingon. At ang sinasabi niya si Dato Gibang, isa ito sa mga respected na mga elders, na mga tribal chief sa lugar na ito na ginamit ng NPA para magrebelde. Ang mga pamilya ni-recruit, pati mga anak, apo, pinagre-recruit. Kaya sinasabi ni Bay Pilar, tama na ang panggagamit sa amin. Hindi pa kayo kontento na ginamit nyo kami sa NPA at kami pinagpapatay, namatay kami sa mga ginawa nyo. Ang mga anak namin, gagamitin nyo na naman para ipalimos sa mga dayuhang bansa. Ikapital, no? May binabanggit si Bay Pilar, para kuhanan ng pera, ng pondo, hindi naman napupunta sa tribo at pamayanan. Yan ang mga ipaliwanag mo, Franz Castro. Bakit parang basang sisiw ka doon, kayo ni sa Torocampo, na hindi kayo makasagot sa direktang pagkompronta at panunumbat sa inyo ng mga tribo? Nakaharap nyo, hindi lang si Bay Pilar doon. At sinasabi niya na ang mga hinakot nyo sa Haran, yan ay sa Davao City.
Ginawa nila kung si Ma'am Noreen pa, ginawa nilang refugee camp. Yeah. Kunwari, pinagpapatay ng military ang pamilya, dadalhin sa compound ng United Church of Christ. Concentration camp. Concentration camp. Papupuntahan ng mga reporters at mga foreigners, gagawa ng kwento, solicit ng pondo, bingo, millions ang napapasok. Mahigit 20 million ang hinahanap na pondo, saan napunta. Ang donation, grant, and solicitation, more than 20 million ang pumasok na suporta. Pero ang sino mga masa na ginamit nila? Mga katutubo mula sa Talaingod. Yeah. Kaya sila sinusumbatan at sinisita ni Bay Pilar. Pangatlo, ang sabi ni Bay Pilar, hindi naman mapupunta sa mga kalunsuran para magsayaw-sayaw at magsabi na sila'y pinalayas ng militar. Itong mga katutubo at mga anak namin, kung hindi nyo hinahakot, niloloko, nililinlang. Iyan ang kaso mo, Franz Castro. Kaya yan ay qualified human trafficking in relation to child abuse. Sapagkat 14 na minor de edad na mga katutubong kabataan ang inyong pilit ipinatakas noong panahon na nahuli kayo sa checkpoint at dahil dyan may kaso kayo na pending ngayon yung sinasabi na kidnapping at mukhang kayo ay nag-aantay ng panahon na malusutan nyo ito sa pamamagitan ng mga dilly-dally tactics at mga technicality, pero yung katotohanan ay lumalabas at ikakalat namin ito sa taong bayan upang makilala nila kung sino itong mga tao na nakikipagsabwatan sa Kongreso na dapat papanagutin at alisin dyan sa loob ng Kongreso sapagkat kayo ang mga operatiba ng CPP, NPA, NDF. Anong sabi ni Bay Pilar sa inyo at ng mga katutubo? Kayo ang nagdala ng kaguluhan sa lugar nila. Dahil kayo ang nagdala ng NPA at kayo ang nanulusol sa kanila na sumama sa NPA at mang-ambos at pumatay ng mga sundalo, pulis, kapgo at pumatay ng kapwa katutubo. Sagutin nyo yan ang pagdanak na dugo sa hanay ng mga katutubong pamayanan. Ayun ang magandang imbestigahan ka, Eric. Napakalinaw, di ba? Ayan ang wala kang maitatago. At hindi mo na kailangan magpakahirap para suriin pa dahil nadyan na yung mga nagtetestimonya. Hindi mo na kailangan, hindi na po kayo mahihirapan sa ating security sector. Ito na pong patunay. But you know what? Yeah. But you know what? That one is just one of many. Yes. That's true. just Yeah. one na nabuko sila, no? Pero napakaraming atraso, napakaraming krimen. Yan, si Franz Castro na yan, pati si Satur Ocampo. Mukhang mga basang sisiw sila dyan. But let me tell you that they have committed the worst crimes against our indigenous peoples. That's human trafficking, recruitment, slavery, child slavery, sexual harassment, rape, terrorist financing, lahat yan. Silang gumawa niyan. No, so, atong somebody kasi wrote here, no, si HHHH, my heart is breaking for those victims. And let me tell you, you're correct. Whatever we showed you here now, napakaliit niyan. These people really broke so many hearts ng mga ating mga kapatid na katutubo at tayo dito na is one silver lining dito, yung isang maganda lang dito is now alam ninyo and we can share this heartbreak and we will not let it happen anymore. We will end it. So pag nagsasalita yan si Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers, alalahanin ninyo may malapit ng 2025. Hindi na dapat makakabalik ang kabag, kabataan, anak pawis, bayan muna, Alliance of Communist Teachers at Gabriela. No? Yes, correct ka dyan, Ma'am Lorraine. Eric, ito, Para sa huling katanungan lang ka, Eric, sa ating mga taga-subaybay para maintindihan din nila, bakit si Franz mula kay Connie Buenas vlog, bakit si Franz hindi pa yan nakulong? Dapat siya ang hulihin kasi nahuli naman siya doon sa bundok. Bakit andyan pa siya sa Congress? Nagpiyansa yata ito siya at si Satur, ang alam namin mahigit 1 million ang pinyansa nila kasi pinapayagan ng korte kahit non-bailable itong krimen na inaakusa sa kanila when the evidence may sometimes be weak or the conviction may not be certain, pinapayagan ka ng korte na magpiyansa habang nililitis pa at habang nagkakaroon ng pag-build up ng kaso at evidence presentation. Ganyan po nila iniikutan ng ating mga batas. Pero sa mata at damdamin ng mga katutubo po, kung sino man nagtanong, Brother Franco, sila po ay muntik ng hatulan kung hindi lang naabutan ng pulis at hindi lang napigilan ang mga tribo, instant justice sana sa doon sa Talaingon. Kung hindi sila inabutan dyan. Ang sabi nga ni Bay Pilar, sa kultura namin ang mga pangayaw na sumisira sa aming mga tribo
ay hinahatulan niya ng katarungan batay sa aming kultura at tradisyon. Yes. Maswerte kayo at hindi kayo pinatawa ng ganong disiplina at ng ganong. Ang ibig sabihin po niyan, sayang at hindi kayo inabot ng mga tribal justice sa mga kabundukan ng Davao na dyan sapagkat ginagamit yan sa kanilang tradisyon ang ganyang pamamaraan. Ngayon, bakit naging congresswoman pa siya? Sapagkat naiikutan nilang batas sa party list. Ang COMELEC po ay nag-aalangan na i-disqualify sila. Pinapadaan pa sa tinatawag na due process. Pwede naman silang isuspend kagaya ng ginawa sa SMNI. Walang due process, tinigbas at tinigwak kami for more than 30 days. Nandito kami sa online. Pwede naman gawin talaga sa kanila yan on the basis of probable cause, reasonable belief na talagang sila ay involved sa acts of terrorism. But it will take a high level of political will and decisiveness on the part of COMELEC to disqualify them and even suspend registration of their party list. Would that be in the interest of the people in the country if the COMELEC will suspend them and will not make them become participants in any party list elections for as long as they cannot reverse the proof na sila'y hindi bahagi ng CPP, NPA, NDF at for as long as they cannot prove na hindi nila ginawa itong pagtatakip sa mga krimen ng terorismo, dugo, pagpatay at panununog na ginagawa ng CPP, NPA, NDF, until then they cannot join anymore in any party list elections. Would that be in the interest of the people kapag ginawa ng COMELEC? Siyempre. Siyempre. Sabi ni Eric, sabi ni Eric at Franco, sabi ni Jenaline Lyson, nakakabingi ang katahimikan ng CHR at members of Congress and even media and the Catholic Church. Tama. Yes, and then True. sabi Eric, could you respond to this? Sabi ni Juan is the one. Labasan nyo ng mabigat na ebidensya, hindi yung ngawa kayo ng ngawa. Hanggang ngayon lang po ba kayo salita? Ay dapat po parusahan kung totoo. Nasa korte na nga eh. Nakorte na po. Pangalawa, hindi po kami ang may hawak ng kapangyarihan sa gobyerno. Ang may dapat gumawa po nito ng Hanggang mga ngawa case lang build-up. kami. Hanggang gawa talaga kami. Because we are not the DOJ. We are not the Department of Justice. We are not the prosecutors. We are not the police. We are not the Anti-Terrorism Council. Pasensya ka naman. Pag in-appoint kami sa posisyon na yan, kahit hindi namin hihingin, Nako. hindi lang Sorry. gawa ang gagawin namin. Maaga pa sa alas 4 pagkakulong ng mga yan. Makakatsak ka dyan. And we will put our neck and life to the line to impose what the law says and what should be done for the country. Pero what against if them. ka, Eric, yun nangyaring ito kay Franz Castro, what if that time pa lang talagang may pangil na ang ating anti-terrorism law? Tapos nangyari yan, siguradong may kahantungan. Kasi that time nang mangyari ito, Wala pa hindi pa naging constitutionally valid and declared ang finality ng anti-terrorism law. 2018 was it? 2018 pa. The law cannot be used on crimes na nangyari prior to the passage and validity of the law. Correct. So 2020 lang ma'am, tama ka. June 2020 ang anti-terrorism law. Pero krimen pa rin ang ginawa nila. At yan pa rin ay pwedeng sabihin na related pa rin sa pag-promote ng acts of terrorism in favor of CPP, NPA, NDF, the real organizations kung saan talaga nabibilong si Franz Castro at sa Torocampo. Correct. Sabi ni Guardian Mindanao, one is the one. Nasa korte na sa Davao ang kaso. Huwag tanga. Sinasagot din. Sinagot na ng netizen. Mag-aaway siya. Correct po kayo. And they're trying to move the hearing sa ipariset sa RTC, Metro Manila, or somewhere in the National Capital Region. Wala pa yatang desisyon. Yes, Eric. Alam mo kasi minsan yung ganyan nilang reaction, kasi sila, nanggagalaiti din sila. Bakit hindi pa nakakulong yung mga yan? Ayun, minsan nararamdaman nila, kaya minsan inilalabas nila dito. Tayo na pagbubuntungan, di ba? Pero ang totoo po dyan, ay umuusad naman po ang kaso na yan. Pero wala po sa aming kamay. Yes. Kami po dadala po kami dito. Ang papel namin ni Brother Franco, ni Miss Ina, ni Ma'am Tagapag. Lorraine, at ng SMNI at ng Laban Kasamang Bayan, tagapaghatid at tagapagdugtong ng katotohanan at impormasyon, tagapagbigay ng analysis, tagapagbigay ng opinion for the government to analyze, evaluate, and act properly in accordance to law on the basis of the authority and powers given to them. I think that this is a worthy note. No? The question is very relevant. Yung, why is it that the CHR is very quiet? No? Yes. Despite this, the most heinous violations of human rights, no, on our indigenous peoples,
were committed and yet they're very quiet. They're deafeningly silent. Walang So, response sa Wala. position dito. No statement. talaga. Not in even fact, the there's- media. In fact, there's a backwit in CHR. No? Oo. So, ito yung mga kailangan natin ayusin sa ating nakakaawang bansa. Kaya That's po right. kami hindi tumitigil sapagkat pag tumigil kami, wala na. Correct. Yeah. Pag wala na pong magtataya ng buhay, magtataya ng dangal at personal na mga integridad at dangal ng mga pagkatao namin dito, alam namin na may mga kalaban kaming kakaharapin, kakasuhan kami, tatakutin kami, papatayin kami. Ano pong mangyayari pag hindi ito maisisiwalat? Correct. Tsaka alam mo, parang yung dangal-dangal na yan, yung reputasyon na yan, parang nasa punto talaga na, walang pakialam talaga sa ganyan. Alam ko tama yung ginagawa ko, Correct. gagawin ko. Wala Bottom akong line pakialam. is, we do it Yeah. for the greater good of the Yes. greatest number of our people, for Yeah. the best interest of the country. Wala kaming pakialam pagtawagin niyo kung peking NPA, peking kadre. Parang mga engot, peking NPA daw. Bahala ng taong bayan. Yung peking NPA na yan, just to be clear, no, yung chismis na yan, nanggaling yan sa Vera Files Yeah. na CIA operation yan. Na ang nagsabi niyan ay si Jobert Pahilga na CPP, NPA, NDF, Hanggang ngayon, active operatiba operative. hanggang ngayon. Yes. Na sino pa ba mga nagpapakalat na peke si Sila Eric? Ate Dieta, hindi Yeah. siya nagpapakalat kasi nakasama ko talaga siya. Oo. So hindi kunin natin yung ibang kadre, 'di ba? Kasi Yeah. I think this is important that we should but it's really funny. Actually funny kasi si Eric, no, despite his imperfections, no, Yeah. none of us here are perfect. Agree. The AFP, they acknowledge him. Yeah. Thank They you, ma'am. acknowledge him. General Parlade acknowledges him. DG Nica, Monte Agudo, etc. Yung acknowledgement ng contribution ni Eric nandyan. Thank you, ma'am, Okay. for that. Kasama Yeah. tayo dyan. Yes. And tama yung nagsagot kanina. Ano man ang pagtingin nyo kay Eric, doon nyo sa hatulan sa kanyang ginagawa. Correct. Hindi sa inyong mga perception sa kanya. Kung sino man to si Tia Tanin, wala pa akong pakialam sa iyo, mag-vlog ka, wala pa kami pakialam. Yung peke sa kanya, yung profile picture niya. Oo nga eh, kung sino ka man, Yun ang sabi sa akin. Yun yung Yes. minessage sa akin. bahala ka sa buhay mo. Kami po ay naglilingkod sa mamamayan, hindi para sa inyo. Each of us will have different perceptions about us, pero kapag kami po tinanggap ng taong bayan, dahil alam nila kung anong tama at hindi, ano ang totoo at hindi, wala na po kami magagawa. Pag tinawag nyo kami mga peke, mga red taggers, let the people be the judge. Tsaka itong mga ito kasi, some of them are bloggers of, let's say, the speaker, no? Yeah. They're in the payroll of the speaker. Totoo yan. But what we would like to say is, so go ahead, do your job. Yeah. Okay lang yan, no? Kailangan nyo maghanap buhay, whatever. Pero pagdating sa CPP, wag tayong mag-away dito, no? Kasi pag nag-iimbento kayo ng kwento tungkol kay Eric, you're undermining Yeah. his message, and he comes very well vetted by the AFP themselves and the security and intelligence cluster. So mag-away tayo sa ibang bagay pero wag dito. Pagdating sa CPP, kung talagang mahal ninyo ang Pilipinas, tapusin na natin ito. Yeah. Okay. Yes. At thank you so much, General Leonard Agustin. PMA Yeah. Class 86, sabi niya, Yes. Eric, I stand by you. Dating commander ito ng 7th Infantry Division.